Okay, magpreta. Ang ipangamahan, salamat Lord sa time nga imong gihatag kanamo karon Ginoo. Holy Spirit of God, willing ko Lord magpagamit sa imong Ginoo kung unsa jud ang imong ipareveal sa imong mga piniling katawhan Lord. Ug kanay bahala gamit sa akong baba Lord, sa akong nahuna Ginoo. Without you Lord, wala jud ko Lord. Salamat Holy Spirit of God. Tanan in Jesus name. Amen. Sa chapter 12 man ko karon no. Ang mga hisgot man gud diri sa kanang pagbitik-bitik bitaw ni Jesus. Walay lain mo ng mga Pariseo gibitik ra jud si Jesus sa iya ra jud ginabitik ba. Pero katong time nga permiro jud akong basa ni murag naglagot ko sa Pariseo ba. Bitikon Manila si Jesus na ba. Walay trabaho sig paniid but kadugayan ngay og revelation sa Ginoo Lord unsa man gyud ni Lord nganong ginabitik man. Para din sa tuwa karon nga henerasyon nganong gialaw ni Jesus nga gibitik siya. Kaya para makahibaw ta ba kung unsa atong buhaton ug kanang mamatay kay nagtapik man diri sa kanang mga saop niya sugo Ginoo about sa paghatag ug asa kanang about pud sa kung mamatay ta ug asa tadto diya kay lami na kayo nga kanang magbasa-basa ka nga masabtan bitaw nimo kontra sa sige pagag pangutana ni sa imong mga isig ka kuan mga isuon nimo at karon isa ra jud kay akong nakuan sa kwadre kining verse 29 to 32 nang higugmaon ang kuan diya akong basahon. Ah, chapter 12 verse 32 to 29 to 32. Bisaya lang niya ako kay maglisod kog English ba. Mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo ang atong Dios mao ra gyud ang Ginoo. Kinanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Walay sugo nga labi pang mahinungdanon kay nining duha. Dire ko magdeal kay nahimo kining kuan sa ko ba. Nahimo ning kuan sa ko kay naglisod jud ko kanang higugma sa akong maisig katawo tungod sa akong problemang nagian sa una ba sa gisalikway mi sa akong papa na grabe rejection mo nang mag-RW excited kay ko kanang mag-fathers na ba. Kay kabalo ko nga naa mo release nga gahom gikan sa ko ba nang puno bitaw nga kasing-kasing na mao jud ni gihatag sa Ginoo sa kuha. Unya kini balikan na to. Ang Ginoong Dios mao gyud ang kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo. Dios sa tibok mong kasing-kasing kay pwede man ka nga nakay kusog pero walay higugma sa dili kinasing-kasing ang imong pahigugma sa Ginoo. Pwede man ka na ikalag pero ginaut-ot ka kay dili gusto nga kanang higugmaon nimo ang Ginoo. Ana, naamon kayo nauna pero lahi lahi ang imong ginahuna. Napo kay kusog pero lahi ang gigamitan sa imong kusog. Wala nakapokus jud sa Ginoo. Nya unsa pa ni kay salabutan man ay kini una-una kalag kasing-kasing kusog kini naghisgot man ni sa pan upat ka kwan senaryo sa tong kinabuhi. Dapat kini day atong igutod jud sa process kay usahay ang akong kasing-kasing manggod kanang maglisod ko do sa kong part ba tungod sa akong di ko gusto nga may tabo sa akong mga anak ano ba na love na hinon akong mga anak nako kung sa nang pagdo sa ministry sa Ginoo mo nang murag maglisod ko gabante ba sa pero karon naa na may balang espiritu mas kusog man jud sa suko mo nang na kusgan pug ko nakusgan usay ma-weak pod nya pasalamat pug ko sa natuwa kanang kadasig na akong makita sa inyo ba.
Naghahang si Pastor. Oh. Pasig nawad anong kwan. Linya dito sila. Anyway, Nakasabot po. Pastor, Dinay hinay mo dinay Pastor. Sige daw, Pas. balik ka ang 2 minutes, 1 minute ni mo nga gi-share. Iatras gamay. Kay katong ningon ka nga empowered na ka. Asig na pud ka karon kina naman ang Holy Spirit. Dito na putol. Ay, ito na po to. Sige, sige, pas. Nakuwake ang internet. Kaya karon pa mo kunin balik, pas. Okay, sige. Sige, Pastor, padayon. Katong kanang empowerment sa Holy Spirit, pas, ba kay dili jud ka magkaroon og kanang kusog jud kung dili ka empowerment sa Holy Spirit. Kaya naaman diri gipon sa babaw pa ani nga chapter ba nga si David nagkaroon og tinuod nga relasyon sa Holy Spirit mo atong gitagaan siya kanang revelasyon sa Ginoo, revelation nya mapud sa akong gitapik karon about sa love. Kung dili jud ka magkaroon jud ka ng tinuod na revelasyon sa Ginoo, dili ka maka-create og impact jud nga tinuod anay nga gugma jud sa Ginoo. Mao na every time nga kanang walay power jud sa Holy Spirit kay mabisi na sa kanang sa kusog ba kanang usay maningkamot mo kugod kanang grabe na ako katrabahoso ba. Kana murag ma-focus na ko sa kusog kay sa Ginoo. Nya kaning salabutan bisag unsa ra yung nahunaon. Mga business ba. Kana murag nagdula-dula ang kining upat ba. Pero salamat jud kay sa inyong mga ampo na prayer ninyo. Kay balo man jud ko nga taga usay makita ninyo kung naong sa kung nahuna. Mao na i-pray na ko ninyo ana. So kining kuan, kining sa baba ani nga verse kusog kining kaugalingon. Dili ka makahigugmas, dili ka mahigugma og dili kanang koy gisulat diri. Sa kanang kaugalingon manggo dili ka makahigugma sa imong isig katawo kung wala jud gikan gugma jud gikan sa Ginoo. O kato lang pas. Salamat. Thank you, Pastor. Bundag, no? Ganahan day kag Father's Love. Ganahan ko pas kay napuno jud ko dito permente. Nya Sige, kabalo ko unsay marilis akong heart ba. lagi. Timanan ko na siya. Sige, Pastor. Good morning. Thank you Salamat kayo. pa, salamat. Sabi na ko, kwan, nakakailaing ka na ang topic pa. Father's Love Day mong pinakaganahan. Kay nahuman naman po si Master naman kayo ni Arnel. Pamaster na po nato na sa imuha ang Father's Love sa RW. Ikaw na po i-share, Ana, no, sa next na to nga RW. Sige, Pastor. Good morning, no. Welcome back na po sa to ang Mark 12. No, may buntag sa tanan. Dahin ta. Mark 12 verse 1. He began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and put a wall around it. Pwede ba na mo i-post, Cindy, no? Ang verse para mabasa sa tanan. No? Kaya ang Mark 12 verse 1. Mark 12 verse 1. Okay, basahon daw ninyo na he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and put a wall around it. So, bantayan ninyo, a man, kinsa man ang Ginoo. Nagplant siya vineyard. Ang vineyard diha is ang nation nga Israel. And put a wall around it. Gihatagan niya law. Mo ni pinaka-unique sa nation nga Israel. Kay gihatagan ni God og law para kung tuman sila ana, they are protected. Kung musulod sila diha ana nga spear, or mo follow sila sa abode, or musulod sila ana nga abode, within that spear, they are protected.
And yang gingon diha, and dug a vat under the wine, pasabot ana nga gibless ni Lord kani nga nation Israel, which is makita man na ninyo how the Lord blessed the nation Israel. Then and built a tower, pasabot diha sa center sa nation Israel, gibutangan niya og kanang tower or kanang tabernacle where the Lord will communicate to the people of Israel. And yang gingon diha, and rented it out to vine growers, pasabot nga gi dili jud nila ni ilaha, gipahulam lang tanan nga mga tanan nilang bahandi, tanan nilang kinabuhi, everything, even kana nga place, they are not ours, no, gihatag niya sa tua or sa kanagihatag lang niya kani sa nation Israel. Same with us, ang atong kinabuhi tanan nga naa sa tua, no, gipialan lang sa tua, it's not ours. Ang tagiya jud ana is sa Ginoo, tama, and went on a journey, no. So next, at the harvest time he sent a slave to the vine growers in order to receive some of the produce of the vineyard from the vine growers. So pasabot no, si Lord nagpadala siya og kanang mga servants or prophets. They took him and beat him and sent him away empty-handed. So bantayan ninyo, daghan kayog mga prophets ang wala gi-welcome sa nation Israel. Ang uban gipatay, ang uban gipangulata. And daghan kayo, no, even mga disciples Jesus, no, wala jud gi-welcome. And he sent them again another slave, and they wounded him in the head and treat him shamefully. So this is the picture of nation Israel, no, nga gipadad-an ni Lord og mga messenger, prophets, wala gi-welcome, no. And niya na siya diha, last niyang gipadala, he sent him last of all to them, saying, they will respect my son. So gipadala niya si Jesus Christ. Unsay gihimo nila kay Jesus Christ? Then next slide please. But those vine growers, niya na siya diha, said to one another, this is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours. They took him and killed him, and they of the vineyard that will the owner of the killed him and throw him na siya diya out of the vineyard. So wala jud welcome Jesus Christ. What will the owner unsa may himuon sa father ni Father God, owner of the vineyard, do? He will come and destroy the vineyard at the vine growers. Kita ninyo na scatter ang tibuok Israel and will give the vineyard to others. So pasabot nung gihatag niya kini nga vineyard ang church sa uban, which is kita sa tuwa, kita karon nang gi-bless ni Lord, no. Kay wala man nila gi-welcome ang mga prophets, wala man nila gi-welcome si Jesus Christ. Mo na nga karon kita na nga church ang gi-bless outside na sa Israel, no. Mga Gentiles, no, ang gi-bless na ni Lord. And now makita ninyo, no, tanggala sana siya nga naka-post diya nga verse. Makita ninyo, no, na kung tanawon ninyo, gipadad-an ni Lord, ni God, no, og kanang mga prophets ang nation Israel para ma-align sila sa truth ba. But ang nahitabo, gi-reject na noon nila. Gi-beat nila, gi-reject nila ang siya tawagan ni ang mga prophet or messenger ni Lord. That's why gingon niya there sa Mark 12 verse 10 to 11, gingon niya, have you not even read the scriptures? Dirita sa verse 11, sin tanawa daw. Have you seeking and feared Mark
12 verse 10 to 11. 10. Wala kay 10? Okay. Sige. Ako na lang basahon. Have you not even read the scripture? The stone which the builders had rejected, this became the chief cornerstone. This came about from the Lord, and it is marvelous in our eyes. So take note, no, tanggalasa na nga verse, no? Mark 12 verse 10 to 11. Kamo na lay basa ana. The stone which the builders rejected. So si Jesus Christ nga gi-reject sa mga builders became the cornerstone. So kung tanawon ninyo ang cornerstone, unsa ni picture sa cornerstone? Post na nimo diya ang picture sa cornerstone. Hindi katong first nimo nga slide. First slide nimo kana. Kato tama. Okay ni. Mo ni ang cornerstone. Ang cornerstone mo ni pinaka-perfect nga angle. Kumbaga, mo ni ang i-follow sa mga naga-build og house. No, sa ato na naman tay mga eskwela karon. Wala naman kayoy kanang murag kanang ingon aning nga design sa cornerstone. Actually sa ang pyramid naagyapon na siya cornerstone. Ang atoa is mura ni siya og poste ba diri na karon sa atoa. Kay ngano man diha man nimo i-align ang mga hollow block sa poste. Ang picture aning mga hollow block sa kilid kita ni. Dapat ma-align ang ato ang kinabuhi sa perfect nga cornerstone. Kay kung magtukod ka og balay nga dili siya nakalinya aning cornerstone, mali murag dili siya naka-level ani, pwede nga ang uban nimo nga mga stone, like for example disciple nimo nga gi-entrust ni Lord sa imo, masaag pod kung dili ma-align sa cornerstone, which is dili ma-align kay Jesus Christ. Nakuha ninyo? So ang kani nga cornerstone gi-reject ni sa mga Jews. That's why si Jesus Christ, no, kung tanawon ninyo, gi-reject sa mga Jews. Ang mga Jews o ang mga Israel, gi-reject pud sa Ginoo. Makita ninyo nga kita di ay makita ninyo kung dili align ang imong life sa cornerstone or sa will sa Ginoo si Jesus Christ, dili man ang ato manggod karon diri sa church, gina-align nato ato ang life sa life ni Christ. Kung dili ka faithful and dili nimo gusto i-align ang imong kinabuhi sa life ni Christ, i-reject di ay ka sa Ginoo. Ang cornerstone, kung tanawon ninyo ang mga isang pwede na nimo ikuan, tanggalon ka na nga kuan nga picture. So nakita na ninyo ang cornerstone, siya ang murag poste sa balay. Katong unang panahon, ang cornerstone na ginagamit nila is mura siya cross. Now, perfect yun ng angle ana. Igo na lang nimo isubay ang bato. Igo na lang nimo isubay ba ang hollow block. Muragod kung kini siya ang linya sa kuan sa cornerstone, nana siya sa corner. Isumpay na lang nimo ang mga bato, ang mga hollow block ana para mas straight ang tibuok nimo nga ma-straight ang imuhang tibuok nga hollow block or wall sa balay. Kung wala ang cornerstone, pwede mag-ana-ana ang imong mga hollow block, masaag. That's why kani nga cornerstone is a perfect ni siya nga kuwaan og pattern which is si Jesus Christ. So ikaw nga disciple, kita nga mga disciple, ma-align ta dapat sa cornerstone. Dili dapat nato i-reject ang cornerstone. Dili dapat nato i-reject si Jesus Christ sa atong kinabuhi para dili ta mga saag. Mao na gani nga sa ato sa ato ang training, wala tay laing ginatudlo is ginatudlo ni Jesus Christ and naga-follow ta sa example ni Jesus Christ. Dili maski kinsa atong gina-follow. Si Jesus jud ato ang gina-follow ang iyang character, pag-abot sa humility, no, gina-test pud ta karon sa humility nato, how we mo dyan na akong
gina-pray pod sa akong sarili, Lord, tabangi ko nga maliwat ko nimong batasan, and ang pinakaliwat jud batasan sa Ginoo is ang humility baya ni Jesus Christ. No, mao na akong ginaas ba kay Lord, tagi pa ko og kanang heart nga kanang humble, ana, kay learn from me ni ana man si Jesus Christ, ni unsa mang way nga mag-learn ta sa iya is humility. And kana jud akong gina-desire pod sa Ginoo no nga kanang ma-align ka sa iyang heart nga humble ba, anak. Kay dili kanang maayo ka mo preach, but maliwat tag batasan sa Ginoo ba nga humble, full of love, which is ma-admit pod nako no nga sa ako no layo pa jud kay ko. No layo pa ko iko ba nga maliwat ko sa batasan sa Ginoo, kay siyempre ang 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 pride, usahay ang temper, mo react pa ka sa imong temper, mo'y ana no kanang moinit imong ulo, mo'y ana. So naga-pray gyapon ko kagabi no before ko nag Lord, tabangi pa ko nga mas makontrol pa ang temper ana, kay every time i-reveal man na ni Lord sa imo no, especially maka-encounter ka og mga people nga murag wa ka kasabot mo'y ana. So ako naga-pray gyapon ko, Lord, unsa kanang na-allow ba nimo ni siya for me nga mas the more pa ko mo-humble down, the more pa ko nga kanang kay ang atoa man diri is ang cornerstone man ang atoang gina-follow. Si Jesus Christ man ato ang gina-follow. So i-follow ra nato ang iyang batasan, no? Mo to nga pag-deal niya sa money, pag-deal niya sa mga people, mo to nga like mao yun ang permanente namo no nga ginaistoryahan niya Shin. Especially pagdisiplin sa mga mga disciple. Like for example, pagdisiplina sa mga disciple, ana, like kanang nganong makita ninyo nga dili ko mamadlong sa inyo ha og dili ko mamadlong sa inyo ha manigarilyo mo, dili pud ko mamadlong sa inyo ha nga nag-inom mo, ngano man kay wala man ko kakita kay Jesus Christ na madlong gud og nag-inom. Wala pud ko nakita nga life ni Jesus Christ nga namadlong siya og kanang nanigarilyo. Mao na nga ako ana jud ginasubay ang kinabuhi ni Jesus Christ. Unya, for example, pag-abot sa kwarta, maski si Jesus Christ no, makita nimo nga naa na siya'y napansin didto kay Judas, wala gyapon niya gibadlong. Kay kwarta dili man gud siya dapat maapektuhan sa kwarta. Which is ako no na-test pod ko ana ba kay nay mga people ba nga no nga kana ganing in your face na gani ka, kanang mag-lie pa sa kuha, mangingana gani, bahin sa money. O to nga, ingon ko kay Chin, kana jud nga mga area lang ba nga dili na ako mo maka-rebuke kog tao pag-abot ka ng muupos gani isa sa will sa Ginoo, kanang natay pagkahimuon. Pero pag-abot anang ang mga kwartang isgutan, no, wala ko kuan, wala ko kanang even kanang mga wag gamit, mga ingon ana, kung makita nimo ba no ginatan-aw gud nako, ginatan-aw nako, gina-follow nako ang the way si Jesus Christ mo kuan ba. And ang isa jud nga gusto nako ma-learn jud, hadlok baya na i-pray nimo no. Tudloy ko Lord nga ma-humble ko liwat nimo. Nya unsa baya ang gihimo kay Hesukristo? Pangsagpa baya siya? Mao baya na ang pinakakuan nako no nga kanang masakitan ko, masagpaan ko. Ang pinaka-hate nako sa tanan tong una is kanang masakitan ko, manimalos man jud ko. And na-test baya ako atong the other day kay nasagpaan ko sa akong pag-umangkon ba. Naanaan ko niya nya kusog. Iinit akong dalunggan. Ana ko Lord, misulod ko sa kwarto. Pray ko Lord. Ana ko ba nga kana out wala lang sa iyaha pero murag napasakitan ko niya ana. So murag sa tong una pa ay ana ba murag ana ko nga naga-pray jud ko sa Ginoo kanang pag-abot sa humility. Kay learn from me niya na siyang humility man. So again, kita dapat ma-align ta sa cornerstone.
walay lain na inyong alignment sa cornerstone rayo si Jesus Christ rayo mo na nakafocus ta sa New Testament, nakafocus ta karon sa teaching ni Jesus Christ. Ngano man kung dili ma-align ang imong life kay Jesus Christ, i-reject ka sa Ginoo. And at the same time, dapat makabalo pud mo respect sa mga people nga gipadala sa inyo ha. Like for example, nagpadala ang father og servant para mukuha sa iyang share dito sa vineyard. Niya na siya diri sa verse 1 and 2. Tama? Kung basahon ninyo ang verse 1 and 2, gisugo niya hangtod sa 6, gisugo niya ana siya diha. The harvest time, he sent a slave. So pasabot nga para dili pud ka i-reject sa Ginoo, kailangan po di ay you know how to respect and recognize sa mga servant sa Ginoo. No, like sa amo wala man mi nangayo sa dili man mi entitled ana sa inyo ha. Pero dapat kabalo pud mo respeto ba sa amo nga gipadala mi sa Ginoo sa inyo ha para mo help sa inyo nga ma-align ang inyong kinabuhi sa principle sa Ginoo. Dili mi ninyo pod murag yano-yanuhon ra nga paras aning gihimo sa mga kaning mga growers sa vineyard niya na siya diri sa verse 2 to 6 nga gibit nila, gikulatan nila ang servant sa Ginoo. Then ang worst ani si Jesus Christ, giapil po nilang patay. So makita nimo kini nga scripture diri sa 2 to 6 ang gi-reject sa mga tao is servant sa Ginoo at the same time si Jesus Christ. Nakatilaw sila, gi-reject sila sa amahan tungod sa ilang gihimo sa servant at the same time kay Jesus Christ. That's why kami like for example na yung mga people nga murag mo disrespect sa amo yes mo correct mi sa inyo pero kami motubag ana sa Ginoo kay moabot ang time kung wa jud kay batasan wala kay respeto pud sa amo ang Ginoo mo reject sa imo no mao na ang basahan na lang ni nga kanang Mark 12 verse 2 to 6. Nakuha ninyo? Gi-reject nila si Jesus Christ, gi-reject po nila ang servant. Duha ang gina-emphasize ni Jesus Christ ani nga parable. Naba mo diha? No? So Mark 12 verse 7 to 9. Asa na ta? Dire na to sa Mark 12 verse 12. Padayon ta. And they were seeking to seize him. Niya na siya diya. And yet they feared, Mark 12 verse 12. And they were seeking to seize him, and yet they feared the people. For they understood, niya na siya diya. And they were seeking to seize him, and yet they feared the people. For they understood that he spoke the parable against them, and so they left him and went away. Bantayan ninyo ni nga batasan. Instead nga mo respond kining mga Israelites dito sa servant, instead nga mo respond ang mga Israelite dito kay Jesus Christ, instead nga mo respond sila diri ani nga parable nga gina-expose na gani ni Jesus Christ ang truth. Unsa gihimo? They were seeking to seize him. Gusto pa nila magplano og dautan towards kay Jesus Christ. Una na ba nga batasan? No? Kung makorek mo, mag-respond dayon mo. Kay paras ni Jesus Christ, gipaagi lang niya nig parable, pero kabalo man gyud sila, basaha og balik. Verse 12, i-post daw nagbalik. Ay sa natanggala. Cindy. Yan na siya diaw. For they understood that he spoke the parable against them. No? So makita ninyo nga kabalo na sila nga ang gina-point out ani ni Jesus Christ is ang mga Parisiyo, ang mga Israelites, ang problema instead nga ma-respond, nagplano na noon sila dautan and ga-protect sila sa irong reputation. Ako, maulawan ta ani, no? Iya maging dia, and yet they feared the people. Maulawan ta ani. Ga-please sila tao.
That's why kanang imo ang i-correct, no, nga ikaw nga naminaw karon, no, kung makatilaw mo og kanang correction, review, no, instead nga hunahuna pa kag mao gani ang mga Parisiyo nga espiritu, kung i-correct, mangita pa kag sayop sa imong leader, mangita pa kag sayop sa ani, instead nga mag-respond na lang ka, mogusip na lang ka, minga mao man ang nahitabo, naulawan ko, nun sa na lang kaisulti niya akong mga kauban, ingon ani ko, dili na siya mao nga espiritu, mao na ang gina-address ni Jesus Christ diri. So, tapos unsay iyang gingon diha, and so they left him and went away. Nag-walk out ang mga Parisiyo. No, mao na nga i-overcome ninyo ni nga mga espiritu kanang mag-walk out, kanang mga people nga nag-please sa tao, and at the same time kanang sultian na ka sa kamatuoran nya dili gyapon ka moangkon, no? Tanawon niyo mao ni ang ginapakita ni Jesus Christ diri sa Mark 12, no? Ang mga Parisiyo nga mga espiritu nga tudloan na gani kamatuoran, sultian na ka unsa imong sitwasyon, then dili pagyapon ka mo respond, ang tendency mo walk out pa ka. Klaro kay ingon niya, and so they left him and went away. Ni walk out. Nakuha ninyo? Sige. So, in verse 13, then they sent some of the Pharisees and Herodians to him in order to trap him in a statement. Then, unsa man ang gusto na po nila, itrap na po si Jesus Christ. They came and said to him, Teacher, we know that you are truthful and defer to no one, for you are not partial to any, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay a poll tax to Caesar or not? So makita nimo, lamian pa ka ani mga Parisiyo para lang matrap ang Ginoo. No? Gina-flatter nila ba Jesus Christ? Then iyang gingon diya, shall we pay or shall we not pay? But he, knowing their hypocrisy, said to them, why are you testing me? Yan na si Jesus Christ. Bring me a denarius to look at. So makita ninyo ang wisdom sa Ginoo kung giunsa niya pagtubag aning mga hipokrito. Yan na siya di anang utana man gud sila unsa man imong tan-aw. Muta bayad pa mi sa tax namo. So, grabe jud kay wisdom sa Ginoo. Hatagi kog kwan be, piso, hatagi kog sinsilyo. Unsa may naa sa nawong ana, yan na ang Ginoo. So nawong ni Cesar. O sige, ihatag ninyo ang para kay Cesar. Tama? And ihatag po ninyo ang para sa Ginoo. So makita ninyo ginapakita ni Jesus Christ no nga ang ilahang pagstay din ni sa yuta. Of course, part sila sa government ni Caesar, mohatag yung tax nimo ni Caesar. Sama pod karon sa Pilipinas, nagpuyo ka sa Pilipinas, mubayad yung kag sidulan nimo. Then karon kay na kingdom naman, belong naman ka sa kingdom sa Ginoo, muhatag pug kag tax nimo sa Ginoo which is ang tithes nimo. Naba mo diha? Ihatag ang para din ni sa gobyerno sa Pilipinas, ihatag pod ang para sa gobyerno sa langit. Give to Caesar what is for Caesar, give to God what is for God. Amen? Kay tinuod, para asa man ang taxes nimo? Para sa ato ang mga bridge, o bridge na pod sa Samal, padurong diri sa ato asa asa man akwaon sa tax? Para mogwapo atong mga dalan, para mogwapo ang ato ang mga infrastructure, kailangan natong taxes. Same po na sa tuwa din sa church, at nagkag-tax nimo, tithes nimo, asa nato gamiton, para mogwapo pa ato ang sound system, guwapo natin pang renta. So tanan-tanan nga magamiton sa expansion sa kingdom, magamit nato sa mission para daghan pa ma-reach out. No, magamit nato nga mga equipments para mas gwapo gyapon kamo, mas the more kamo taas sa imong kamot. Diya sa worship, no? So kana gikan diha ang taxes nimo.
Then, yang yun dia, they brought one and he said to them, whose likeness, inscription in this? They said to him, Caesar. And Jesus said to them in verse 16 to 17, render to Caesar or give to Caesar what are for Caesar's and to God the things that are God's. And they were amazed at him, na amazed ang mga Parisiyo, no? Sa iyahang gitudlo. Then, pag abot na pud sa Luke 21, diri sa Luke 21 nanguha lang kog isa ka cross reference diri, no? Mao na nga ayaw mo kadlok kung manay mga people, no, nga mangutana sa inyo, tapos nay magpa-counsel sa inyo, kung makita ninyo si Jesus Christ, no, connected man god na ang Holy Spirit sa iya habang katong time nga nagstay siya diri, sa iya lang naka-focus ang Holy Spirit. Naa jud ang Ginoo diha sa iyang lawas ba ni Jesus. Pero kung tanawon ninyo, kani ang confidence, no, nga dapat pud nato makuha sa Luke 21 verse 15. For I will give you utterance and wisdom. Ang Holy Spirit mo atag yun siya unsa imong isulti. Magtingala mo, maski kami dili nami mugunit og Bible kung nagkuan mi kana nga nagminister mi sa inyo, ha. Kay asa man namo na pangutan-on dayon maukab ba namo ang Bible kung kanang random ang imong pag-share, then magtingala ka, mangayo ka sa Holy Spirit o wisdom. Holy Spirit, tabangi daw ko unsaon ako ni pagminister ning tawhana, ug unsa man ang gusto nimo ipahimo sa kuha. Ikaw mo storya sa iya, Lord, gamita lang akong baba. Muana mi ana sa Ginoo habang gastorya na mo. Magtingala ka, pag human nimo storya, naami masulti nga na-align siya sa scripture, sa Bible. Kadi man nimo yaw-yaw sa imuha nga dili jud ma-align dito sa principle sa Ginoo. Dili lang man nimo storya sa imuha og experience nang namo, kun dili ang principle man jud sa Ginoo ang among gi-apply nga na-overcome namo pinagian namong experience. So balik ra gyapon sa principle. Pero how come nga unsaon na nimo pag-ungkat tanan nga kabagaan ang Bible? Ang Holy Spirit na nay mo kuha ana og siya'y hatag sa imuha. Mo na yang diya, I will give you utterance and wisdom. That's why kita, kamo nga naminaw karon, mangayo mo sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko. Sa negosyo, mangayo mo tabang sa Holy Spirit. Pag-abot sa pagdisiplina sa inyong mga anak, Holy Spirit, tabangi ko. Pag desisyon nimo sa imong trabaho, tanan nimo nga pagkahimuon, dili man yun nato na limited raman ta. Ang Ginoo unlimited. That's why kita mangayo yun mo ana sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabang, tabang. Kaya siya may ningon, I will give you utterance. Amen? Sa tuwa, makita ninyo, maski sa Thanksgiving nato, mag-pray ta, Holy Spirit, tabangi mi. Dili na mo ni makaya kung kami camera ni. Mag-away ra ang mga leaders ani. No, magsampok ra mga leaders ani sa ilang mga task kung dili jud minimo tabangan. That's why confident kay ko nga ma-perform ni ninyo ano man, Holy Spirit man natong ipangayuan. Amen? Makita nimo diha, ma-burn out na ang isa ka leader diha kung sa iyayaha lang siya ga-depend. Mautdan jud ka jud. Nag-orient na ko ana kagahapon sa ila, sa balay nga careful mo, no? No, kay basig unyag nagtuura mo nga nag-serve mo diha. Unya ang ending day dili tama inyong heart. Oh. So dapat na-align yun na sa heart sa Ginoo. Sama kay Mary ug Martha. Nagingon ako sa ila gahapon nga, no? Si Martha busy kayo sa kusina. Narabaho. While si Mary, busy karon ga-align sa iyang heart sa Ginoo. O basig naa mo diya sa food committee, na mo diya sa worship team, sa ushering, sa media. Nya abi nimo nalipay ang Ginoo sa imuha, nya dili day tama imong heart. O so mo nga gingon ko sa ila, itama inyong heart sa inyong pag-serve. Basig ang inyong sacrifices dili na acknowledge ni Lord tungod kay dili tama inyong kasing-kasing. Then, nga na siya diya, no? Gitrap na po nila si Jesus Christ sa 18. Some Sadducees who say there is no resurrection. Nga na siya diya. Gitrap na po nila. Wadi undang ni mga Parisiyo, no? Pati ang mga
mga Sadducees, who say that there is no resurrection, came to Jesus and began questioning him, saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves behind a wife and leaves no child, his brother should marry the wife and raise up children to his brother. Nangutanan sila kay Jesus Christ, what if na ako igsuon? Na siya diya. Anya, minyo siya, unya, namatay ang iyang namatay ang bana. Yan na siya, no? Then giminyo siya sa akong igsuon na pod, nga buhi pa. Nga wala sila nagkaanak. Tapos ikatulo, yan na po siya. The second married her and died, leaving no children. Wala sila anak. And ang ikatulo, giminyo niya, namatay gyapon, wala sila anak. Ang ikupat na kung igsuon, no? Yan na siya, hantod sa ikapito. Wala gyapon sila anak, pero nangamatay silang pito. Oh. Karon namatay ang babay. Oh, mao nay pangutana nila, kuya kay mangutana no. Kinong mga dili gusto magbago. Ganahan lang mangutana, pero di gusto magbago. So yang gingon, Jesus said to them, is this not the reason you are mistaken? Yan na si Jesus Christ. That you do not understand the scripture. Bantayan ninyo na Nga nung magsige kag kasipyat. Una, you don't understand the scripture, and at the same time, you don't have the power of God. Duha, katong ingon ni Pastor Lionel kaganiya. Oh, ay Pastor Nante kaganiya. Duha ka buok di ay nga ikaw, you're always mistaken. Number one, they don't understand the scripture. Number two, they don't have power or anointing of the Holy Spirit. Makita ninyo? Now, tamo ginatistingan tamo sa tuang meeting. Oh. Memorize daw na ninyo ang Matthew 28, 18, 19 to 20. Duha lang. Una, ang uban, dili ka memorize sa scripture. Murag, wala pa kabasa. Ikaduha, kabalo sila sa scripture pero walay power. Wala sila kasabot. Pwede nimo na memorize ang scripture pero walay power. So, makita nimo, unsay kulang sa inyo ha? Ang duha. Ang uban, wala lang lahos-lahos sa dalunggan ang scripture. Ang ikaduha, na-memorize nila ang scripture pero wala sila ga-recognize sa power sa Holy Spirit mo na dili ninyo na ma-explain. Mo nagingon niya diri mo na mistake nga na Jesus Christ. You don't understand the scripture, at the same time you don't have the power. Oh, makita ninyo kanang mga kuano, ano yung picture ana. Kana ganing mga train nga ginagamit sa Europe tung una, di ba naaman na siya boiler na kanang naiuling ba? Pabukalan na niya ang kuan ang ano si tawag ana, di ba na sila ginasugnod ana para mabukal ang boiler mo andar ang makina. Tama? Ang boil ana niya mo na picture sa Holy Spirit, siya mo propel sa makina para mudagan ang train. Ang release ana niya mao nay word ni God. Dili mudagan, dili nimo magamit ang release kung walay power. Mao na ang mga kwan, mao na ang mga Pariseo. Na ay release, na ay word ni God. Ang problema, walay power. So dili mag-move ang ilang kinabuhi. Walay kausaban ang ilang kinabuhi. Ngano man, they don't acknowledge the Holy Spirit. Same with you, same with us. Wala na to gina-neglect ang Holy Spirit. In fact, grabe nga to ang kuan sa Holy Spirit, always nag-acknowledge sa Holy Spirit. O na nga karon, good morning devotional ka, i-acknowledge ni Holy Spirit, Holy Spirit, tabangi ko. Kaya maski unsaon ni magsulat, maski unsaon ninyo naog ka ng record, kung dili mo acknowledge sa Holy Spirit, wala mo'y revelation. Wala mo'y revelation.
Kana ang inyong always na ikuan nga ala kabalo na ko mo explain ani, kabalo na ko mo explain ana. Yes, kabalo ka mo explain ang problema, nag-move ba ka na bag-o ba imong kinabuhi. Kaya nga naman kailangan man nato power. Mo na niya na siya, niya na si Jesus Christ. It is not the reason you are mistaken. Niya na siya that you do not understand the scripture and or the power of God. Duha ka buok. So need na to ang power and the scripture. Dili pwede pa power lang ka, unya dili nimo i-recognize ang word ni God. Nagatok gani ni kinsa kan ito si Kati ba to? Tagayon gabi No. O ti Kati o si Kati magud permanente tagayon magud permanente ang mabilin diri sa balay. Na siya gingon ba? Nakapaminaw daw siya og preaching nga dili na daw nila i-recognize ang word ni God. Nabuang na ka, nagatudlo pa ka og kanang nagatudlo pa ka og kanang kuan? Nagpastor pa ka unya imuhang dili nimo i-recognize ang word ni God. How come? Ngano man wala na ka murag ang imuha lang ginahimo ba? Gapapower na lang ka, unya dili nimo i-recognize ang word ni God. Mistake, ma-mistake ka ana. Masipyat jud ka ana kung gapapower lang ka nga wala kay word ni God. Ngano man ang word ni God is the written nature sa Ginoo. Nature na sa Ginoo. Nya how come dili nimo i-recognize? Kinsay magmanifest sa imo Nya wa pay klaro kung unsa na nga power imo ang ginapower-poweran diya. Power ba na sa yawa? Kay ngano man, ngano dili ka mo acknowledge sa word ni God? Oh. Mo na ba ang mga kuan ba? Mo na ang no, sorry sa word ha, pero mo may gingon sa Bible. Gingon ni Jesus Christ. Kung sa gingon ni Jesus Christ, katong mga tao nga wala naminaw ug apply, mga buang-buang. Oh. Klaro man na sa Mateo. Mo na nga kung dili ka mo acknowledge sa word ni God, tapos nagpa-power na lang ka, magduda jud ko sa imo unsang power imo ang gina-recognize. Ngano man, nature gud sa Ginoo ang pulong sa Ginoo. Mo na nga kung kuan jud no basahon jud nimo ang word ni God. Mo na jud na ako ang prayer sa inyo Magkaroon dapat mog hunger and thirst sa word ni God. Basahon ninyo at the same time magpapuno jud mo always sa Holy Spirit. Holy Spirit no na drain ko karon tabangi ko ani puno apa ko Holy Spirit no dili na ako ni kaya. Gusto na ako ang nature nimo always ang magmanifest ako every day. Papuno ka Holy Spirit, help me empower ko nimo na ma-overcome na ako akong temper, ang pride kana no, ang lust of the word, lust of the flesh, no, pride of life, kana ang mga pangayoon nimo. Ang baptism of the Holy Spirit is one time, baptism sa water is one time, pero ang pagpapuno nimo sa Holy Spirit is every day. You will be filled daily. Pangayo ajud Lord puno apa ko Lord, dili lagi nimo. Sige ba ta? Panganak tag init tubigan mo. Sige. Dayon ta? Sige. So if we want to walk as Jesus walked, we must be filled with God's word and the Holy Spirit. So, bantayan ninyo kamo na lay basa. Ephesians 5:18. Unsay ang gingon diha? Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Tama? And gingon niya diri sa Colossians 3:16, okay? Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Colossians 3:16, be filled with God's word. Duha ka buok. How come dili nimo i-recognize? You are in danger ni ana si Pastor Rich. You are in danger kung dili ka mo recognize sa Bible. Kaklaro ani, you must be filled with the Holy Spirit, Ephesians 5:18. Colossians 3:16, you must be filled with the word of God.
Mao jud ni nga kung gusto jud ka mo subay sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi, mapuno ka dapat sa word ni God at the same time the Holy Spirit. Ang problema sa mga Pariseo, puno sa word ni God, wala ang Holy Spirit. Mao na nga dili jud sila, wala sila revelation, puro lang memorization. Amen. Naba mo diha? I pray no nga kana jud ang always niyo pangayon ba Holy Spirit tabang. Puno ako Lord, di yun di makaya. Amen. Naba mo diha? No? Kailangan nato mo hunger and thirst sa Holy Spirit and sa word ni God. Lord, katagi kong kauhaw bi sa imong pulong kay murag din ako ganahan maminaw kay Pastor Wendell. Oh. Kay murag mga magsige murag na may pangil ang iyang ginasulti sa buntag. Nya maayo na gani na akong tulog. Nya pagmata na ko Lord murag mag bugat-bugat ning iyang gina-share pirmi ana dili man ako na. Bago ko muyaw-yaw diri sa inyo tubangan nagtuwad na ko diri unsay ipasulti niya sa inyo ah. O man yung kamatuoran kabalo mo ang kamatuoran sakit-sakit paminawon. I pray mag-respond ta tanan sa maning mga Pariseo tanawa ning mga Pariseo dili mo respond magplano na noon og dautan. O yun na ang inyong bantayan makorek gani mo mag-respond no dili mag-react. Oh. O ganito ako ang naistoryan na tong pinalanggang igsuon diri kagabi. No, anak ko kasi ikaw ba anak ko siya. Imbis nga mag-react ka, mag-respond ka. Dili ka magsigig ingon anak ko sa iya. Ngano man di yun na maayo anak ko which is ganahan pud ko sa iya kay mo humble down. Sige, overcome na nimo kanina pud nga area anak ko sa iya. Kanang makuratan ka, kunya mo react dayon ka, overcome na pud na siyang area. So, kana ba mas gwapo ngayon ana? Prangka nya mo humble down ana kay namay usay mo gawas nga batasan diha man nato na mates kung tinuod jud nga naa jud ang kuan sa imuha if mag-humble down ka which is makita man ako yang humility pod nalipay pud ko kay mag-respond ana maistoryahan mag-respond so kana dili mo react kun dili mag-respond amen kay ang mga Pariseo mo walk out ba one of the scribes nali na lain na ta Mark 12:26-27. Kinangutanaw ko sila. For when they rise from the dead, niya na siya di adre na data sa kwan. Sana na mo? Mark 12:23. In the resurrection, when they rise again, which one's wife will she be? For all seven had married her. Tanawa guning batasan ani nila. Kining mga nangutana sa Ginoo. Yana sila. Kung namatay naman ang kwan, namatay naman ang 7 ka magigsuon nga lalaki. Nya namatay na pud ang babae. Kay kinsa siyang asawa karon didto sa langit? Mao ni pangutana ani nila. Tanawa gud niya na siya kini. Mao na ni ana si Jesus Christ. Wala jud mo katultol sa pulong sa Ginoo ug wala pud ang gahom sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Mao na nga nangasipyat mo sa pagpangutana ni ana si Jesus Christ. Tapos gitubag sila ni Jesus Christ niya na siya diya. When they rise from the dead in verse 25, they neither marry nor are given in marriage. Pasabot dito sa langit ang imuhang bana diri sa yuta dili na nimo mabana dito sa langit. Klaro kay gingon ni Jesus Christ diri. Aga na mi sila. Oh, kay ngano man pag abot sa langit, brothers and sisters na ta didto. Nakuha ninyo? May gingon niya diri, neither marry. Dili na ka ikasal dito balik kamong duha. Mo na nga mali ng tinuohan sa Muslim nga kung moabot kung magpakamatay ka, ano siya tawagan na kanang dili kay ang ilamang ko tinuohan kung
magpabuto sila sa bumba ang uban no dili man tanan, pero kana akong nadunggan sa mga jihadist kanang sa tawag kana magkuan ba magpakamatay ba Suicide? mag-suicide bomber is mutagbo sa iyaha ang dagang asawa didto sa langit. Wow. Dili na mao. Kung nagbasa kag Bible, wala na daw kay asawa sa langit. Dili pud ka magminyo sa langit. Ang minyoon nimo dito si Christ, ang bride, di ba? Wedding feast. Kita man ang bride sa Ginoo preparing sa bridegroom. So klaro kayo niya na siya. Dili na mo magminyo didto. Wala na asawa-asawa didto. Niya na Jesus Christ gitubag niya diri. So enjoy nimo imong asawa while buhi pa ka diri sa yuta. I love you lang. Kaya nga ano man dito dili na mo asawa. Naba mo diha. Oh, gunit yung mga asawa ba na? Gunit. Dili na sige mo awayon imong bana og asawa. Gunit na mo ba sa inyong kamot mag-asawa? Eh, dire ra deta magpuyog, honey, love, tart, sweetheart, mahal. Sugar Sa pa ba- honey bunch. Sabay tawag nimo, Han. Pas, pangintaon ako sa Jane dito kay panguyaban ako. Dili na gani pwede no. Di na ka pwede manguyab. Karong buhi pa ka panguyabi na daag balik diha. Oh. Sige. Tiniyanggi ko na po dire, na po dire. Kanawag ko ning mga scribes na po. Kining mga scribes man gud mga mahayo kayo Bible. 28. One of the scribes. Yan na siya diha. Na dire pa diha padayon ta sa may verse 26. But regarding the fact that the dead rise again, yan na Jesus Christ. Have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him saying, I am. Pasabot, I am. Yan na siya diya. Ako ang Ginoo ni Abraham, Moses, God of Isaac, God of Jacob, asa sa yuta. Buhi sila. Nakuha ninyo? Kita naman ang brothers and sisters dito, ang Ginoo, ang atong Father. Dire, nahimo nato siyang Ginoo, dito nahimo na nato siyang Father. Nakuha ninyo? He is not the God of the dead, but the living. You are greatly mistaken. Kuyaw kay wisdom Jesus Christ, no? Then yan na po sila. One of the scribes came to her and heard them arguing, and recognizing that he had answered them well, asked him, what commandment is the foremost of all? I-question na po nila ba? Kay basig na siya ma-neglect sa mga commandment. Kuyaw kayo mangutanan ng mga scribe, no? Wala. Kita niyo ba nga ngita sila trap kini masipyat kanig isa ka commandment ni siya wa ni impostor ni mo ana yun ni sila. So unsay gingon ni Jesus Christ? The foremost is here Israel ni ana siya sa verse 29. The Lord our God is one Lord. Okay? And you shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Tama? The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Kung tanawon ninyong sa kabright ni Jesus Christ, ang 10 commandments, gisummarize niya. 1 to 4, commandment 1, 2, 3, 4 is loving God. Relationship nimo sa Ginoo. Kailangan jud nga mao dapat ni cross, vertical. Tapos ang ang unom ka commandment nga nabilin is loving other people. Thou shall not covet thy neighbor's wife. No, makita ninyo, ana di dapat i-love nimo ang Ginoo at the same time ang pagkamatuod nga gahigugma ka sa Ginoo is gahigugma ka sa imong isikataw. That's why questionably jud kayo kung moingon ka nga love nimo si Lord nga wala kay compassion sa tao, dili ka ganahan mag-disciple, dili ka ganahan mo reach out. Ngano man ang manifestation sa love ni God is you love other people. Di ba gingon niya diha sa kuno?
1 John 4:20. Basahin ninyo yung 1 John 4:20. Oh, basa. Sige mo niya. If someone says, I love God. Oh, kung kinsa man daw sa inyo musulti, nga love nimo ang Ginoo, laban ninyo tanan ng Ginoo, tando daw, ana daw. Oh. If someone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. Oh. Klaro? Klaro? Kung tinuod nga gaygugma ka sa Ginoo, unya hate nimo ang imuhang brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Kay kung dili daw nimo mahigugma ang imong isig ka tawo, tapos nakita na nimo, unsa na lang ka ang Ginoo nga wa nimo nakitan. So, wa na pod, mali na pod. No? So kana kailangan nato i-correct na pod ni. So, wala dili jud ka pwede magsige ka ingon-ingon diha, no. Kanang magsige ka haleluya haleluya diha, sige kag tangs-tangs diha. Nya wa kay pakialam sa mga people nga upa nga luwas. Wala kay pakialam sa mga people nga need og help. Balo na ka nagsakit na siya, nya magsige gyapon ka kunya na kay mag Sunday service sa mi. Nya dili man lang nimo i-pray. Oh, liar ka ana, hypocrite ka kung ingon ana. Then yan na siya. The scribe said to him, right, teacher. Verse 32. You have truly stated that he is one, and there's no one else besides him. And to love him with all the heart and with all understanding and all the strength, and to love one neighbors as himself is much more than all burnt offering and sacrifice. Mas ganahan jud ang Ginoo sa imong mga offering and sacrifice, mas maganahan siyang nga mas nakay heart ma-disciple ni sila, nakay heart nga ma-reach out nimo ang lost. Umayang gingon diha. When Jesus saw the crowd, saw that he had answered intelligently, he said to him, you are not far from the kingdom of God. Na siya aning tawanan. After that, no one would venture to ask him any more questions. No, wala mangutana sa iya ano man di man nimo ma-overpower ang Holy Spirit, mo na di mo mahadlok, ngayo mo wisdom sa Holy Spirit. Pero dili ta makig-argue. Mutubag lang ka sa iyang pangutana pero dili ta makiglalis. Amen. And Jesus began to say, si Jesus na po ni istorya. As he taught in the temple, how is it that the scribes say that the Christ is the son of David? Ngano man isulti ang mga scribe, mga theologian, kaning mga maayo sa Bible, nga si Jesus Christ, si Christ is the son of David. Ang Messiah is the son of David. Tapos nga si David himself, niya na siya, in the Holy Spirit, niya na siya, the Lord said to my Lord, niya na siya diya, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. David himself calls him Lord. So in what sense he is the son? No? And the large crowd enjoyed listening to him. So ginapasabot ra jud niya diri nga si Jesus Christ is eternal, nga siya naana before pa niabot si David. Mo nakaka-call siya Lord to my Lord. Then yan na siya diya gi-emphasize pud niya diri nga si Jesus Christ ni came from the linya ni David. But before ni gawa si Jesus Christ, eternal na jud si Jesus Christ, naa na siya from the beginning. Kutaw ang mga utok aning mga kwan, kaning mga sa tawag kani, mga theologian, mga scribe manggod kay maayo ni Bible. In his teaching, he was saying, beware of the scribes who like, in verse 38, who like to walk around in the long robes. Pagbantay mo, aning mga scribe nga matag-as og bisti. Mao nitong ginashare ni Bishop Cubos. Ganahan lang ni sila og mga greetings in the marketplace. Oh.
Ining mga ganahan lang ma-recognize permi. And ganahan sila mabutang sa posisyon, no? Pagbantay mo ani. And chief seats in the synagogues and places of honor at the banquets, who devour widows' houses, and for appearance sakes offer long prayer. Pagbantay mo ani. Kanang paampuon gani mo. Taas kayo yung pag-ampo, pero ikaw raw sa di ka kaampog taas. Hipokrito na ana. Yung sa may tabo ana. They and for appearance sake, niya na siya, they offer long prayers. This will receive greater condemnation. Mas taas ang standard ni Lord sa imo, silutan ka, no? Especially kana ba? They offer long prayers para for their appearance sake. Ano no? Kung mag-ampo gani mo in public, for example, grabe kay kag compassionate kay ka sa mga kuan, grabe kay kag compassion nga mo pray aning mga estudyante, grabe kay kag compassion nga mo pray aning ato ang nation. Taas kay kag pag-ampo kung naa ang video, naa ang kamera. Pero kung ikaw ra usa sa kwarto nimo, wa ba gani 5 ka minuto, ni undang na kag prayer, hukman ka sa Ginoo og mas taas nga paghukom, mamay gingon diya. May pa mo short na lang imo ang prayer sa public. No, kay short man jud ka. Kinsa bagoy nagpray sa inyo isa ka oras diri sa kwarto bay? Raise hands, paliog ko. Awa dyan mo raise og hands. No? Nganong kung magkaon tataas lagi kayo mo prayer lagi. Nalagi uban taas kayo prayer. Maapil na to ng Israelites dito sa kuan. Maapil na dito sa kuan. Dugay kayong prayer. Kumusta man kahain mong prayer sa kwarto? No, nganong palisod-lisodon pa jud minimo mukaon kung mukaon na gani mi padugayon pa jud mi mukaon kay dugay kay kamo pray ana nya sa ikaw lang usa wala man jud gagapray sa kwarto ana so ayan na legit taninyo kanang kuha na kami ba ang giingon diri no ay naday mga bag-o diri hello mga bag-o diri nga mga kuan mga abi na ko discipleship niya ko ang kaistorya dito ba no naday bag-o sige good morning good morning Pastor Apple no ang parents ni Pastor Apple nagtapat ba jud mi sa screen mo nang ladi ana ako nakitaan ba mo na convict dayon ko ba pagkakita na ako siya mura ni kalma tagamay kay basig nga madutan ni ba no sige kanang kuan lang ako ang gina-emphasize lang dire kuya o ate no nga binatural ragod kung gamay kag pag-ampo sa imong kwarto ayaw jud ninyo nagdungag-dungag yung taas kayong pag-ampo kung kamoy paampuon na mo diri sa gawas ha no ana lang para dili ka nang taas kayo tag kay gingon ba yan diri oh nya na siya diha oh this will receive greater condemnation asa ka ana tungod lang dahil sa imong pag-ampo oh they are appearance sake long prayers oh Lord thank you kaayo ani nga food no? Salamat kaayo Ginoo bless nimo ani nga food Lord bless pud nimo Lord tong mga kuan kauban namo karon walay pagkaon thank you Lord amen ano good anong natural ra good sige kumudungag 2 Samuel chapter 2 asa na ba ta kiniganan ko ano Mark 12:41-42 he sat down opposite the treasury. Si Jesus Christ, nilingkod siya dito sa offering box. Oh. And began observing how the people were putting money. Nagbantay di ay Jesus Christ sa mga tao nga gahatag og offering, og tithes. And many rich people were putting large amount. Daghan daw kay mga dato, dagko kay lang gipanghatag. Tapos naa daw poor widow. O bantayan niyo ni. Naay poor widow nga niabot og nihatag og gamay lang nga amount small copper coins niya na siya diha which amount to a cent imagine nimo ha a cent niya na siya sa ato ba 1 centavo ra ni no gamay pinakagamay
ang iyang example diri ni Jesus Christ. Then calling his disciples to him. Gitawag ni Jesus Christ ang mga disciple. Kini. Ali god mo diri. Ana siya. Ganahan pud ko ni Jesus Christ mo disciple no. Tawag dahil niya yung mga disciple ba na siya. Ali mo diri. Tanawon niyo ni kani. Kanaon nang hatag. Ako kayo, good job, no. Sa ato ang kwan ba, sa ato ang Thanksgiving ba. Ana, hatag. Hatag ni good. Hatag ka ani, good. Di na lang ko ma-mention sa imong gihatag diha kay basig ma-open ka kung basig masulti na ako ang kwan ba, ang item ba, no. Diri na lang ta sa kwan, diri na lang ta sa prices na lang kay wala pa naman na kompleto na, no. Hatag ka sa prices, amo ni hatag ka. Dako. Karon niya na siya diha si Jesus Christ, niya na siya diha. Truly I say to you, minaw mo ha, especially sa inyong panaghatag karon sa Thanksgiving. Naapa mo'y kwan, naapa mo'y tsansa nga usabon ang inyong kasing-kasing sa panaghatag. Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury. Kining poor widow nga naghatag og gamay, niya na siya, mas labaw pa ang hinatagan ani niya kaysa tong naghatag og dagko. Niya na si Jesus Christ. For they all put in out of their surplus. Kining mga dato, kining mga daghang kwarta, sinsilyo ra ni nila ilang gipanghatag, pero dako na sa atong pananaw. Niya na siya diha. But kining nga poor widow, niya na si Jesus Christ, out of her poverty, tungod sa iyang kakulangon, tungod sa iyang kawadon, niya na siya diya, tungod sa iyang kawadon, nagsakripisyo siya muhatag. He put in all she owned, and she had to live on. Gihatag po niya tanan ang iyang kinabuhi na. So, ang criteria di ay sa panaghatag karon sa New Testament, it's not about the amount na imong gihatag. Tung una sa Old Testament, no, ang criteria sa panaghatag is 10%. The quantity. Quantity ang basehan sa Old Testament. There is sa New Testament, it's about quality. Imong heart. Unsaon man ang naghatag ka og dako, unsaon man ang naghatag kag 10%, nga dili tama imong kasing-kasing. That's why si Jesus Christ, ang number 1 jud di ay niya nga criteria karon ha, nganong gitawag niya ang mga disciple. Tanawon ninyo ni. Number 1 nga criteria ni Jesus Christ karon sa atong panaghatag. Number 1 is sacrifice. Kana ganing kabalo ang Ginoo nga walang-wala na jud ka. Pero wala man siya nagtanaw sa imuha nga dako imong ihatag. Kana ganing walang-wala na ka, Lord. Mo na lang jud niya akong pangbayad sa among kuryente ba. Unya. Mo na lang jud ni Lord. Pero gusto ko mo honor sa imuha. Lord, 5 pesos na lang akong kwarta ba. Pero ako ning isakripisyo ihatag sa imuha. Mas malipay pa ang Ginoo ana nga kasing-kasing kaysa naghatag nga murag wa lang, walay sacrifice. That's why si Lord dito sa Old Testament 10%. Dinhi sa New Testament all out, everything. Everything ang iyang giingon diri. Una ang uban, di gani ka panukad sa 10% no. Unsa na lang ka kung imo ang sundon ning principle ni Jesus Christ. Nga everything man niya. Ikaduha nga criteria ni Jesus Christ in giving, first, sacrifice. You give up your life. Mao gani na sa pag-challenge nato offering, dili taga-challenge og offering sa mga mission sa mga unbelievers. Very clear man na sa Bible. Si Jesus Christ dili siya mo challenge og offering sa mga unbelievers. Ngano man wala may bayad ang gospel. Ngano maningil man ka. Pero sa mga leaders, liwat ninyo, maka-challenge na ta. Ngano man, para magbunga
ang imuhang giplant? Number 1, sacrifice. Ikaduha, you give up your life. Pasabot, kamo dapat karon nga mga leaders. Kamo ang pinaka pasok ani nga criteria ni Lord in giving. Ngano man, you give up your life. Nakuha ninyo? You give up your life. Okay, nag-give up ni mong life sa maning poor widow. Ang ikaduha, sacrifice. No? Mo na nga, naapa mo chance nga mo plant sa ato ang Thanksgiving. Any amount. Wala ka tanaw si Lord sa kadakon sa iyong ihatag. Pero ang pangutana, sacrifice ba ka? Mo na miss po na ako ba? No, kada ganing putdanay, mo yun na nga ako ang makwantong una. No, katong need na ko og kwarta, need na ko og kanang money, ipit kay ko og money. Pero gidil mi ani ba? Na ako'y mga relo, nga pwede ra ko doon ta ibaligya nga mahalon. Pero gisakripisyo na ako nga gihatag. Then singsing sa kong asawa, gisakripisyo na ako. Hindi gisakripisyo niya ang iyang singsing, ang relo. Ako pod pati ako ang iyang singsing nga pang kanang graduation ring niya. Ngano man, gidil mi ani ba? Gidil mi ani nga mo sacrifice. Wala na ko'y panggasolina. Kana ang pinaka the best mo hatag. Kanang walang-wala na gani ka, Lord, mao na lang yun niya. Na maubayan ako ma-experience usahay kanang Lord, wala na mi pangkaon pag human ani nga service mo anak ko ba. Hatag na ko sa imo ha. Kay kanang ang kuan man gud ana no kung ihatag nimo, gaw na una pamanggod ka sa imong buntag. Ngayon na ba nga ay unsa na lang kaugma nga na. Unya unsa man ning giingon diri, ang poor widow wala na. He gave up all she had. Nga na siya ba? Gihatag niya yung kinabuhi. Pero ang Ginoo wala siya tan-aw sa mga kadaghanon sa inyong ihatag. Antayan niyo? Kay usay man gud kung wala na ta, aya pa ka magdinalo sa Ginoo nga mauunta na ang time nga tanom ka kanang wala na ka. Kay diha man ang matistingan, the more man gud ta mo reserve kung wala na ta. Kaya pamasahe na lang na ako ni ba. Kanang inyo ang ikuan, kanang i-learn. Pangkapi na lang na mo ni ba. Sus, pangkapi na lang ipalit pag ihatag pa na ko ni. Testing ang Ginoo, may gingon sa Bible, test me on this. Dili ka kanang excited ka mo hatag nga nagdaghan ka. Mas gwapo mo hatag ka nang wala ka ba? Kana. Mo may gingon diri. Basahon ninyo. Calling his disciples to him, he said to them, truly I say to you, this poor widow put in more than, nga na siya diha, all the contributors to the treasury. For they all put in out of their surplus. But, nga na siya direct, kini nga poor widow, out of her poverty, tungod sa iya ng kawadon, nga na siya walang-wala na dyan ni. Put in all. Nakuha ninyo? Put in all she owned. Murag ingon siya ba nga, Lord, walay ako ani. Ikaw jud ani. Ikaw na tanan mo provide ani. Kabalo mo kato nga time nga nag-apply mi ana. Nagtubod ra gyapon sa moa tanan. Grabe jud gipang puno mi ni Lord. Mo na challenge na ako sa inyo ha. Dili katanaw ang Ginoo daghan ninyong ginatag. Katanaw ang Ginoo sa inyong sakripisyo sa panaghatag. Amen? Then, makita po ninyo sa 2 Samuel si David. Sa 2 Samuel 24:24, sulat na ninyo. 2 Samuel 24:24, na siya diya. For I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing. Makita ninyo si David kung giunsa siya pag-bless sa Ginoo. Na-appeal ang iyang mga anak. No?
naapil ang iyang anak ka-bless ngano man kung muhatag si David og offering sa Ginoo, makasamad sa iyang kasing-kasing kanang yayay ba? Kanang makatouch sa iyang heart, Lord. No, kay ni jud ang espesyal na ko ihatag sa imo. Mo'y gusto ni Lord. Dili ka nang ani hatag og dako pero murag walay yayay ba? Walay ka ng impact sa imong heart. Wala gyapon na. Gusto ka matouch ni mong heart ni Lord, kanang walang-wala ka, kanang wala na jud ka, kana na nabilin sa imo o kana testingin naghatag sa Ginoo. Pero dapat mohatag ka, cheerful ka because God loves a cheerful giver. Iya man gingon sa 2 Corinthians 9 verse 7. God loves a cheerful giver. Ang gusto sa Ginoo malipayon ka mohatag, di kasi reklamo. Unsa naman pud na siya oy? Thanksgiving na sad. Kabalo man kung magpasalamat sa balay, magluto na lang di kung tinulang manok sa balay ngano mohatag pamangko anang sudanon diya nga litson sa kuanoy sa simbahan. Nga pwede raman ko magtulag manok diha o magpasalamat diha ko sa Ginoo. Nara man na sa imo. Wala man tay pusa na diri migo, miga, no? Ano ta mamugos diri. Galay daw ta sa inyo diri principle. Na sa imo pahala ka maglawoy ka diha sa balay ninyo magpasalamat ka okay raman po na siya maglawoy ka diha. Natuwa raman diri. Nag-celebrate tag Thanksgiving na sa 1 year anniversary na to. No. Mo na pong gi-explain sa inyo nga tong parable of the lost coin, parable of the lost ano tawag the lost sheep, parable of the lost son. Come, let's celebrate. Niya na baya siya diya no. Nanawag baya siya mga silingan o mga higala niya pag celebrate. Wala baya siya nag-celebrate no nga siya ra usa og nagmanok ra siya nag-celebrate ra siya lechon manok sa balay o nagpasalamat. Now, if you want to celebrate, celebrate with us. Inya kung di jud ka ganahan jud mo plan, welcome ra gyapon ka. Wala man jud ka gipugos no. Wala jud mo condemn sa imo nga. Wala baya ako nang hatag. Wala man mo condemn sa imo ana. Pero kung ikaw, no, convict ka ni Lord mo hatag, why not? Mahatag ka, open man na. No, nara man na ang GCash ni Kuan ni Maymay o kanang sa church, no? Padayon ta. So again, it's about quality in giving, not quantity in giving. Amen? But of course, pinaka-the best is you give your life. Kamu jud pa, no? You give up your life. No, naga-discipleship mo, grabe inyong pag-pay the price diri sa church, pag-reach out sa lost. You give your life, everything. Ang pangutana karon kabalo ba ka mo sacrifice sa giving? Mo na nga wala kay breakthrough sa giving. Ngano man ay sa inyo ang finance. Ngano man pwede imong ginahatag is mga sinsilyo ra nimo. Kung say mag-away pa mo mag-asawa sa inyong panaghatag, kung saong sacrifice ana, pwede sacrifice na lang yung ba o sige reklamo gano. Una, pagpuyo na lang sabi, hatag na lang ka mo ana na lang good ka good. Kasi mag-away pa mo mag-asawa sa giving ay na lang mo hatag. Amen. So tulo ka buok, sacrifice, give your life, and cheerfully you give. Tulo ka buok. Kana ang New Testament nga panaghatag. Amen? Naba mo diya? Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Thank you, God, kay imo aming gi-remind, Lord, nga we need to align our lives sa principle nimo as our cornerstone. Thank you, God, kay imo aming gi-remind pod nga na kay mga servant nga ma-align pod namo ang amo ang life toward them nga mo align sa amo ang kinabuhi diha sa imong scripture Ginoo. And Lord, we ask for forgiveness kung ma-reject na mo ang mga servant nimo Ginoo. Come on, you ask forgiveness if sometimes nataan ni nga batasan nga i-reject na to ang mga servant ni Lord, no, nga gipadala for us nga mag-grow ta and ma-align atong life sa iyang principle or sa iyang life ni Jesus Christ. You ask forgiveness. Lord, mga imig pasaylo Ginoo. Kung na may mga butang na na-reject na mo ang imong mga prophets, mga servants nimo Lord, nag-disrespect me, nag-dishonor me.
sa mga prophets nimo Ginoo, and mga servant nimo nga wala sila lain Lord nga desire is to align our life to your life. And Lord, we just wanna thank you kay mo aming gi-remind Ginoo nagatan-aw jud ka sa among panaghatag. Labi na Lord among kasing-kasing. Dili Lord gatan-aw Ginoo sa quantity sa among gihatag o kadak-on sa among gihatag. But gatan-aw jud ka sa among heart, how we give, how we sacrifice, and how we give our life to you. Salamat Lord, we continue to lift up to you kining Thanksgiving Ginoo nga mga payables. Ikaw Lord ang mag-provide, among i-lift up sa imo. Ako ning i-bless Ginoo kining mga needs nimo Lord sa Thanksgiving. Ikaw Lord ang mo bless ani. Amo ning i-surrender sa imo. Have your way. I-bless nimo Lord tanan nga gusto nga mo sacrifice Lord in giving. And tanan Lord nga nag-sacrifice, ikaw Lord ang nakakita silang kasing-kasing. Have your way Holy Spirit in Jesus name. Amen. So may buntag sa tanan. Good morning! Good morning. Nanaptan Tagala City.